Ate, di pa ako naka-review kasi super busy ko. I don't know what to do. Tulungan kita. Huwag ka na mag-alala. We'll work this out. Oo, hindi ideal na ngayon ka palang nag-aaral sa UPCAT. Pero wala na eh, nandyan eh. Like, ano gagawin natin? Magta-time travel. Hindi. So we have to be realistic and I'm gonna be your ate. We're gonna work this out together. Alam ko, naranasan ko yan. Kinakabahan na rin talaga ako. Ilang days na lang before mag-OPCAT. But you got this. And please do listen to the tips that I give kasi I did pass the OPCAT back in 2019. OPCAT 2019. Oo, medyo matagal na. So, I kind of have a lot of insights already, especially kasi naging UP student talaga ako sa aking first choice campus, which is UP Diliman. I got a UPG of 1.8. Mataas na yun than I expected because I thought I did pretty bad sa UPCAT, pero hindi pala. So, I'm gonna share with you some of my secrets, how I did it, and hopefully, magamit nyo siya. And also, shout out to Ashi. Thank you for letting know na pumasa ka. And that my tips really helped. So, if gusto nyo maging ganyan, then you may wanna listen to this and patapusin nyo hanggang sa dulo. So, I'm Casey. I make educational videos online, hindi lang sa YouTube but other platforms as well. Now, I'm building my YouTube. So, I would really appreciate if you can subscribe. Tulungan ko kayo. Tulungan nyo rin naman ako. Okay? Mutualism. Diba? We benefit from each other. I actually wrote down already the tips para hindi ko siya makalimutan and para mabilis tayo. Okay. So for sure, since malapit na yung UPCAT, nagpapanik ka na. Syempre, hindi ka pa naka-review ng matino, ng seryoso. Tapos ito ka, naiiyak ka na, nagpapanik ka deep inside, okay? The thing is, control your emotions, calm down, kalmahan mo lang. Oo. Hindi na natin mababago ang oras. Kahit anong panic mo, kahit anong iyak mo, kahit anong pagsisisi mo, wala na. Alright? Tapos na. So what you can do now is focus on the things you can still control. You cannot control time. Tapos na. Gets ko naman, marami kang ginagawa, hindi ka nakapaglaan ng tamang oras for it. Pero now, please, maglaan ka ng oras for it. Hindi pa huli ang lahat, may oras pa. Kung ilan man niyang natitira sa'yo, may oras pa, gamitin mo na para mag-aral. Hindi para umiyak, hindi para magsisi, para mag-aral. And just to calm you down ha, para sa mga nanonood dito na, hala, wala pa ako nare-review. That's actually not true because you've been reviewing for 6 years now. 6 years? Yes, kasi grade 12 ka na ngayon, di ba? Grade 7 ka pumasok ng high school. So, 6 years of high school. OPCAT is actually a reflection kung ano yung mga pinag-aralan mo sa high school, kung may natutunan ka ba o wala. So, kung meron, magre-reflect yun sa UPCAT mo. Maganda magiging performance mo sa UPCAT pag may natutunan ka talaga sa high school. Kaya ako sinasabi sa inyo lagi na dapat may natututunan kayo sa school. Hindi tayo back to zero. Meron ka ng alam. You just need to recall, you just need to review it. At saka alalahanin mo yung mga nakalimutan mo na. Ito yung gagawin natin sa mga nalalabing oras. Kasi nga, mag-aaral tayo. Ate, wala na akong alam. Meron. Okay? Stop with the negative self-talk. Meron kang alam, for sure meron. Okay? Hindi biro ang 6 years ng high school, guys. Well, actually, since hindi pa naman tapos yung grade 12 nyo, 5 years. Hindi biro ang 5 years. Meron na meron yan. Ngayon, magre-review na kayo. That's number 2. Review. Re-review na tayo. Ngayon, paano, ate? Okay, ganito. Dapat alam niyo yung mga sub-tests, diba? Alam niyo yan. Language proficiency, science, mathematics, and reading comprehension. Ilalapag ko na dito yung mga coverage so that you can skim over the topics na included. And then, meron din akong tracker. Ililink ko down below kasi baka sakaling makatulong, alright? Ngayon, pag magre-review kayo, no, you skim through the topics, you know na what's included. Hindi na kayo mag-aaral na magbabasa pa kayo ng libro, stuff like that. You really don't have time for that anymore. Okay? So, ang pinaka-efficient at pinaka-effective na paraan para mag-aral na ngayon ay sasagot kayo ng maraming mock exam. Sasagot kayo ng mga UPCAT reviewers na mahahanap nyo or meron kayo. Okay? Okay? Kasi yun eh. Yun na yun. So, answer and then review after. Yung mga mali nyo, yun yung i-review nyo. Kasi yun yung hindi nyo alam. For those na wala pang mock exams, reviewers, I will link the drive below. Doon kayo pwedeng kubuhan ng mga reviewers nyo. Para review na lang yung gagawin nyo after watching this video. Ang gagawin nyo talaga dito ha, please prioritize your weakness. Okay? Yung strengths nyo, okay na yun. Pero para tumaas yung score na makuha nyo, kailangan okay din yung mga ibang subjects. Yung mga weaknesses nyo, yung kailangan nyong aralin. Alright?
me talaga, science yung inaral ko days before the UPCAT and that was my strength. I realized hindi ko dapat ginawa yon. Dapat yung weakness yung inaral ko na lang. Because yung strengths natin, for sure, magagamit na natin yan. Especially dahil basic lang din talaga ang UPCAT. It's nothing advanced. As in, I thought kasama mga advanced concepts but it's not. Basic lang. Kung okay na ang basic mo, you can survive UPCAT. You can even ace UPCAT kung maganda talaga ang foundation ng knowledge mo. Ate, paano malalaman yung weakness ko? Hindi ko alam. For example, hindi mo alam yung weakness mo. Usually, alam mo na yan kasi yung grades mo from school, malalaman mo, dito ako mababa ang grades. Ito yung unahin kong reviewin. 'Di ba? Para maging mas maganda yung performance ko for UPCAT. Kasi hindi lang naman isang subject kailangan mataas. Dapat lahat yun pantay-pantay. Kung hindi mo talaga alam, wala kang idea ano weakness mo dun sa 4 na subtest, mag-take ka ng mock exam. Kung alin yung pinaka mababa yung score mo, dun ka mag-focus. Okay? That's a tip. Ngayon, when you're taking mock exams, huwag mong kakalimutan na i-time yung sarili mo. Naka-time po ang UPCAT. Per subtest, I think 1 hour per subtest. Depende, sasabihin naman ng proctor. Pero I think 60 items siya, tapos 1 hour. 60 items per 60 minutes. So, parang 1 minute, 1 item. If I can recall this correctly, ha? So, kailangan, ngayon pa lang, masanay ka na sa pressure. And it's a good thing, kasi days pa lang, diba? Days pa lang before the UPCAT, masasanay ka pa sa pressure na mag-isip. Kailangan kasi mabilis ka mag-isip. Okay? Kasi, paano kung nag-mock exam ka, tapos nakuha mo naman yung tamang sagot, pero ang bagal mo. Pagdating sa UPCAT niyan, mawawalan ka ng oras. Okay? Ayaw natin maaksaya ng oras, kaya kailangan masanay kayong magsagot ng mabilis. Pero at the same time, tama pa rin yung sagot nyo. Alright? So, kailangan accurate yung sagot. So, yun yung target nyo habang nagre-review. Okay? With time limit, with time pressure. Kasi ganun sa exam pressured kayong sumagot ng tama na pinakamabilis na paraan. So, ayun nga, for the mock exams, ililink ko siya sa baba. So, it really doesn't matter kung gagamitin nyo yung ibibigay ko. Kahit anong resources makakatulong yan, kung may hiniraman kayong reviewer, kung may reviewer na kayo, kung may binigay yung school nyo na resources. This is important. May binigay yung UP, diba, na mock questions, ng mock exam, mock questions, especially dun sa mga nag-register. May binigay silang reviewer. Reviewin nyo yun. That is high yield. Okay? Ang mga mock exams kasi, minsan, hindi talaga siya accurate dun sa UPCAT itself. Pero, yung binigay ng UP na mock exam, that is the closest. Yung questions doon, mapapattern nyo na rin kung ano yung lalabas sa UPCAT. I think, meron nga yung isang question doon na very similar talaga na lumabas sa UPCAT. Pero, ang sinasabi ko lang is, very high yield yon. Most probably, yung concepts na nasa question doon sa binigay na mock exam ng UP, mataas ang chance ang magpapakita. If I remember correctly, meron talaga. Check nyo yung mga emails nyo. Paki-check yon, paki-aral yon. Yun yung unahin nyo na. Kung nagbibigay pa ba sila ngayon? Yeah. Check nyo, i-check nyo. And then, huwag kayong masyadong kinakabahan pag nag-check na kayo. Tapos, baba ng, ng score ko. Usually, mas mahirap talaga ang mock exams kasi yung real UPCAT. Magugulat na lang kayo na mas madali pala yung UPCAT kesa yung mga mock exams. Pero again, that's the point, kaya tayo nagma-mock exam para mahirapan tayo. So, when you're checking, huwag yung kalimutan mag-rationale. Yung mga mali nyo, reviewin nyo bakit nyo siya mali. And alamin nyo, bakit mali yung sagot nyo at bakit ito yung tamang sagot. Okay? It's not enough na, mali, ito yung tamang sagot and then move on. Hindi. Super important dito na you analyze your mistake. Ano yung concept doon na hindi mo naintindihan mabuti kaya ka nagkamali para hindi mo na siya maulit sa exam because that's very important. Walang kwenta if sagot ka ng sagot pero hindi mo naman chinecheck tapos hindi mo tinitignan ano yung mga mali mo at paano mo siya itatama. Kasi the more mistakes you make now while answering the mock test, the better the chances na matatama mo na siya sa mismong UPCAT. The more chances na mas marami kang matatamang sagot sa mismong UPCAT na kung marami ka ng mali ngayon. So, be motivated. Kaya sipagin yung magsagot ng maraming mock exams. Sipagin yung magsagot. Also, a tip lang for math. Sa math talaga, sobrang importante talaga ng oras sa math. Especially pag alam mo siyang isolve, 'di ba? Pero sobrang tagal mo naman isolve. Alamin mo paano yung shortcut kung paano siya isolve or the fastest way to solve it. Kasi as I said, time pressure is real, especially sa math at sa reading comprehension. Okay? So, kailangan mabilis ka. Kailangan mabilis kang magsagot.
For example, kung habang nagsasolve ka sa math, tas nababagalan ka kung paano siya i-solve, i-research mo. I-research mo sa YouTube, baka may shortcut. Most probably, meron. UPCAT is not just really about knowledge, it's about endurance. Kung sino yung sharpest pa rin yung mind kahit na nag 5 hours na kayo nag-e-exam. So, it's not really about yung knowledge mo lang, nag-review ka. It's about test-taking skills. So, kailangan hindi ka rin magutom dun sa 5 hours na yun. Kailangan hindi ka rin naaantok kasi paano ka makaka-focus sa exam. So, always apply your test-taking skills. Importante yon. Unahin nyo yung mga madadali, skip nyo na. Pag hindi nyo alam, balikan nyo na lang later to save time. Yung mga ganon. So, apply nyo siya ngayon. Ngayon, I'm gonna give specific tips sa sub-test. Okay, sana magamit nyo talaga. Para naman, di ba, you can score higher than me sa UPG and of course, mapasa nyo yung mga dream campus nyo. Number 1 is language proficiency. Okay, yun yung una. Honestly, ang ganda ng inuna yung language proficiency because I find it very easy to answer. Okay, very straightforward, hindi masyadong mahirap. As long as you know your basic grammar, kayang language proficiency. Just review yung mga rules, di ba? Kasi magko-correct kayo ng mga sentences, etc. Next is science. For STEM students out there, ako STEM din ako. I came from Pesay. Hello mga Pesay. Hello sa inyo, kayang-kaya nyo yan, I believe in you. Kung STEM ka na, o STEM yung strand mo, kahit wag mo na aralin ng science. I really believe in your skills and in your learnings already kasi basic lang po talaga ang science. I can assure you na na-cover nyo yung mga coverage ng science. And kung may hindi na lang kayo naalala, yun na lang yung i-review nyo, pero hindi yun na kailangan reviewin lahat or mag-aral pa ng mga advanced concepts. Okay? For those na hindi naman STEM, tsaka natatakot kayo sa science, honestly, yung science talaga, specifically dun sa exam ko, sa UPCAT ko, yung time ko, para siyang reading comprehension. Ang hahaba din ng passage. Actually, dinedefine na nila yung mga science concepts na kailangan. Tapos, analysis lang talaga siya. So, para talaga siyang reading comprehension, pero science edition. So, of course, if you're already a STEM student, you don't need to read the passage because you know already the concept. Agad-agad, sasagot ka na. Science yung pinakamabilis kong natapos. Kasi hindi ko na kailangan basahin yung passages pa. So, nakapag-double check pa ako, nakapag-rerun ako ng concepts. Pero again, if you're not STEM, like for example, your ABM or UMS, may pa-reading comprehension din sa science and magigets mo rin naman yung concept. That time, parang sinabi ko nga, dapat di ko na inaral yung science kasi, yes, can reading comprehension lang na science edition, as I said. Ayun. Pero, it would help sa time talaga if you know the concepts already. Kasi syempre, hindi mo na kailangan i-analyze doon. Alam mo na yung sagot. Kasi iisa lang naman yung sagot talaga sa science eh. Kahit ano pa man din yan. Okay, next is math. Sa math talaga, ang concern ko lang is huwag kayong mabagal. Yun yung reason kasi bakit hindi ko natapos yung math ko. Kung may hindi kayo alam sa math, skip nyo na. Or kung feeling nyo matagal to i-solve, skip nyo na. Alright? Ganun lang yun. Kapag feeling nyo, hindi nyo to alam, isipin nyo na lang na hindi rin alam ng iba. So, walang talo, right? Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-solve. Sayang na yung oras. Unahin nyo na yung mga madadali. Kasi nga, as I said, pare-parehas lang naman yung points nila. Whether madali yung tanong or mahirap, 1 point lang din yun. Okay, ngayon, for example, dahil mabagal kayo sa math, hindi kayo natapos. Will I recommend na manghula kayo? Okay, so UPCAT kasi, right minus wrong siya. Pero hindi naman -1 yung binabawas kada mali. Minus 0.25. So, kailangan mo ng 4 na mali para ma-1 ka. So, sa akin, yes, i-go nyo ng manghula. Pag hindi mo kasi sinagot, wala kang magigain na points. Okay? Pero kung sinagot mo, possibly makakagain ka ng 1 point kung tama or mababawasan ka ng minus 0.25. So, it's worth taking that risk, knowing na pwede mo pa rin naman matama, especially pag alam mo process of elimination. Alam niyo yan, kahit hindi mo alam yung tamang sagot exactly, basta napatunayan mo mali yung other choices, matatama mo pa rin yung sagot. So, yun yung kailangan yung i-practice also, yung process of elimination. Hindi kailangan, alam mo talaga yung exactong sagot. Pwede kang manghula ng tamang sagot. And it's also statistically proven naman na it's better to guess. And then lastly is reading comprehension. It was very strategic. For me it was very strategic na ginawang reading comprehension yung last after math pa. Kasi sa math, di ba, sabog-sabog ka na, especially pag hindi mo natapos. Ganun yung nangyari sa akin, hindi ko natapos. Tapos, sobrang sabog na ako. Reading comprehension, math pa rin yung iniisip ko. Grabe. Move on. Matuto ka mag-move on. Alam ko mahirap mag-move on, ganyan. Pero hindi. Kailangan talaga
para sa ikagaganda ng performance mo. Reading comprehension was answerable, honestly. Yung passages, they were long, pero again, ang technique lang dyan, mauna yung tanong, and then balikan mo yung passage. Kasi kung babasahin mo yung passage ng buo, baka hindi mo matapos yung buong reading comprehension kasi kukulangin ka sa oras. So, ang pinakamaganda gawin dito, basahin mo muna yung tanong, and then balikan mo yung passage. And then, move on ka na. Pag di mo nasagot yung math, move on. Huwag mong ipa-apekto dun sa susunod na subtest. Kasi for me, masyado akong hindi nakafocus sa reading comprehension na mali-mali yung sinishade ko na number. Kasi nagsiskip din ako, remember. Tapos, hindi ko namamalayan. Mali na pala yung sinishade. Nalaman ko na lang nung patapos na yung exam. So, sobrang gulo ng answer sheet ko. Na nag-reflect naman din sa score ko, no? Pinakamababa ko ang reading comprehensions. But still, thank Lord, na nakapasa naman ako sa first choice campus pa. Thank you so much po. Kaya tinutulungan ko rin kayo, 'di ba? Para I can give hope na kaya naman. Okay, kaya naman. Ako na yung ebidensya na kaya. To wrap this up, no? Always bring your test for me. Check the website pala ng UP sa mga announcement. Okay, follow yung social media pages nila. And don't forget to bring snacks, your pencil, your eraser, your water tumbler. Dun sa mga nagtatanong na bawal daw ang bag. Actually, pwede naman. Pero kailangan mo lang iiwan doon sa pinakaharapan kasi bawal na katabi mo siya. Okay? Bawal ang scientific calculators, alam niyo na yan, or bawal ang calculator, any calculator. So, talagang kayo, mano-mano yung solving. Mental math, kaya naman siyang i-mental. Ang pinaka-importante talaga dito, bago kayo matulog, prepare niyo na yung mga gamit niyo. Try ko ilagay dito yung mga gamit, reminders na gamit para hindi niyo makalimutan. Okay? Check niyo na lang din yung website just to double check. And then, matulog kayo. Sinabi ko naman sa inyo na endurance talaga ang UPCAT. Paano kung inantok ka? Paano kung sabog ka? Paano kung hindi maganda ang takbo ng utak mo dahil hindi ka natulog dahil sabaw ka? Ayaw natin na sabog ka at sabaw kang mag-uupcat. That's not good. That's not a good move for you. It's not a good strategy. Hindi pa kasi ako nag-aral kaya aralin ko na lang buong gabi, di na lang ako matutulog. Hindi, matulog ka. I don't care if marami ka pang aaralin, hindi mo na yun mahahabol kahit na magpuyat ka, hindi mo na maaaral lahat. Kaya nga, as I said, you have to prioritize. You have to prioritize what's important and what's not. And kung ano yung kaya na, pwede na. As I said, i-cover mo lang lahat ng basic, carry na yun. Ang mahalaga, very sharp yung utak mo, nakatulog ka ng maayos, kaya niyang mag-isip, kaya niyang mag-comprehend, kaya niyang mag-analyze. Okay? Hindi pwede yung marami kang naaral, pero pagdating ng exam, hindi na kaya ng utak mo kasi pagod na siya. Okay, hindi mo siya binigyan ng time magpahinga para sa totoong laban. Hindi yung ipipretest ang UPCAT, ito na lang talaga yun. And then, sadly, hindi kayo makakapag-retake. Kung gusto niyo ulit bigyan ng chance makapasok sa UP, pwede kayo mag-transfer. Or pwede naman kayo graduate muna, tapos mag-apply ulit kayo ng masters sa UP. Mga ganon. Ayun, just calm down. As I said, may alam na kayo. You just feel like wala kayong alam because, of course, nape-pressure kayo. You have a lot of things running in your minds. Just calm down. Ano na lang talaga, positive self-talk. One thing talaga that helped me with my peace of mind na pangpakalma talaga sa akin is prayers. Sobrang strong ng prayer. Yung mga prayers ko nga talaga nagkatotoo eh. Ganun sila kalakas. Ganun sila ka-strong. Ganun napapakalma din yung utak natin. Nabibigyan tayo ng lakas to answer the question. Bumabalik sa atin yung mga inaral natin. So, pray. Not just before the UPCAT, but also after the UPCAT. And not just sa UPCAT mismo, during the UPCAT, but kahit nagre-review kayo. Okay, kasi it helps really, talaga. Try nyo. Actually, after the UPCAT, I also prayed. Kasi wala na rin naman ako magagawa. Because after you take your UPCAT, yun na yun. Kailangan nyo na lang maghintay dun sa resulta. And actually, the waiting is long. And whatever the result, pat yourself, just be proud of yourself. And maniwala na lang kayo sa kakayahan nyo at na ginawa mo yung best mo. 'Di ba? Kaya ngayon pa lang gawin mo na yung best mo kasi ayaw naman magsisi, 'di ba? Hindi ko na lang alam talaga kung hindi ka pa motivated na sagot ng mga mock exams. Mamaya magsisi ka tuloy dahil hindi ka nagseseryoso. Huy, okay? After this, focus. After this focus, baba mo yung phone mo, magsagot ka na ng mock exams as much as possible. Tanggalin mo lahat ng distractions. Focus. Kasi once you focus, mas marami ka pang magagawa. Hindi mo alam na yung for a month, magagawa mo lang pala for a week. May mga ganun. Don't limit your capabilities. Pero again, kung hindi mo man lang matackle lahat nga ng bagay-bagay, kulang na sa oras, yun nga yung rason bakit months yung binibigay sa inyo para mag-aral. Pero again, do the best you can with your time, and that's
enough. Sa situation mo, that's the best you can do. And since minatapos mo tong video na to, I really am grateful for you. Kaya naman, asan dito yung mga lapis ko? Magtatasar tayo ng lapis. Tatasar, alam niyo yun? Magsha-sharpen tayo ng lapis for you. Alam niyo yung pamahiin na kailangan ang mag-sharpen ng lapis sa inyo ay upkat passer din. And if wala kayong kakilala, I will do it for you. Yung sharpener ko, it's not really working. Pero, you know, just for the sake of this video, diba? Yan na yung magiging lucky charm nyo. Pagpipray ko kayo at sana maging maganda ang results ng upkat nyo at mataas ang UPG nyo. Of course, kung mataas pa yung grades nyo, mataas ang chance nyong makapasa talaga. Let me know kung anong gusto yung gawan ko pa na video. Kasi, di ba, we're gonna do school tips videos and self-improvement videos. Please, abangan nyo yan. So, I would really appreciate if you can subscribe. Malit na gift nyo sa akin. So, sana naman, di ba? Kita-kits sa susunod na video. Good luck sa UPCA!